Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Vlog na naman. Salamat po sa maraming dumadagdag na subscriber, no. Magbigay na po tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo tungkol dito kay Senyor Aguila, ha? Yung katangahan ng tao. Pakinggan nyo ninyo, ha? Yung una po, sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa ospital. At biglang dumating din po si Jeren Skelario. Pagdating niya po doon sa ospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that? Alam nyo, no? Teacher po yan. Oo. Ibig sabihin, may utak. Teacher eh. No? Pero natanga. No? Naging tanga. Dahil nga sa galing ni Senyor Aguila. Yung ba namang nagpapabago ba? Di ba meron yatang term dyan eh. Parang ventriloquist yata. Oo. Ventriloquist. Yun ho bang yung puppet, may manika, tas naililipat niya yung boses niya dun sa manika na nagsasalita. Nagduduet pa nga ho eh. Di ba nakakapanood kayo ng ganyan? Talent po yan eh. Oo. Kalahin mo na tanga ito. Eh, mag-iiba-iba ng boses. Talento po yan. Talento. Oo. Pero yun nga eh. Sobrang... Tuloy pa ho natin to. Jerens, kaya mong magboses babae, boses katsila, sampol. Kaya? Sige, kaya? Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Sige. Lahat na sinasabi dito, di ba, dito sa hearing nito sa Senado, itong investigasyon na to, wala silang inaamin. Kaya na-contempt nga sila eh, di ba? Kinulong sila dyan eh. Thank you. Tapos, during our meeting, he shouted, "Let the bird, kiahaw." Kiahaw na bird, no? Kind of bird. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Ito yan. Kumanta yung, paano? Oh, yan yung let the bird sing. Pero siya ang nalilipat niya yung boses niya doon sa ibon eh. Oh, di ba? Ventriloquist nga ho eh. Ang niya, yun yung pronunciation niyan eh. Oh, na itatransfer niya yung boses niya sa ibang bumilib naman itong teacher. Tuloy natin. May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. Ha? There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating. Sabi niya, tingog langgam kiahaw, at may tumunog na naman din na ibon. Okay Okay There sabi was ni a Bato. time that it was raining hard and Senyor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became die-hard believers because of his supposed powers. Kalahin mo yun. Hihinto naman ho talaga yung ulan eh. Kung di naminto yan, di nagunaw ng mundo. Kagaya si Kibulog, sabi niya, Lindol, stop. Kung hindi stop yung Lindol, di nagunaw na yung Pilipinas. Yung lugar na lumilindol. Yan ho katangahan eh. Mamaya magbigay tayo ng rito. Reaksyon dito sa katangahan ng tao. Kaya napapahamak eh. Yes po, sir. Yes po, sir. Ito talaga ulan, pag sabi niya. Baka accidentally lang po din po, sir, yung... Tama ka, teacher. Aksidente nga lang yung huminto. Dahil pahinto na siguro yung ulan, tatanga-tanga. Tuloy. Bakit ka naging die-hard? Noon po yun, sir. Ano yun? Yung sobrang diehard pa ako. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Tsaka ma'am, ano exactly? Ayun o, huminto siya sa pagtuturo, di ba? Kumikita siya ng maayos dahil sa katangahan niya. Bumilib siya kay Aguila. Ito pa malupit. Yung pinangako, ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami. Pinapangakuan daw siya ng langit.
Baka naman nadala ka sa langit, teacher. Hindi kaya? Baka nadala ka na nga sa langit ni Agila. Ako nakamutin buhay ito. Sige, tuloy. Sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod dun sa kapihan ay pupunta kami sa impyerno. Yun o eh. Oh, teacher po yan what more yung mga ibang susunod siyempre yung teacher sumunod Tapos may mga pulis pa nga na nag-awol at umakyat na rin doon dahil nga pupunta sila sa langit. What more yung mga ibang mga taga-baryo. Siyempre sando si teacher, sumama, nag-resign pa di tayo na rin, punta tayo doon. Isipin ninyo yung na yun mga boss 353 hectares. Pero yung kanilang parang ginawang subdivision, meron pang meron pang arko ang taas ng arko, may gate, may hindi ka basta-basta nga makakapasok tatlong ganun ang dadaanan mo, armado. At napapaikutan pa nga ng fence daw yung buong, parang kinalapaw sila pinagsama-sama sila Siguro naman nakita ninyo yung system, yung itsura nung kinatatayuan nitong kulto na ito. Dikit-dikit yung bahay Tsaka yun nga, may sarili, dapat maimbestigahan din yung yung pinagbabaunan ng mga patay. Kung paanong klase. Baka parang mga hayop lang yan na pag namatay, ikokokot na lang. Baka ni walang ataol, dapat maimbestigahan din yan. Baka ni hindi nga inataol yan, baka binalot lang sa tapos ikokokot na lang doon sa, ikokot-kot na lang Lord, yan katangahan ng tao kuminsan. Dahil sabi ko, ito po ang impyerno. Ito po ang impyerno. Ito rin ang paraiso. Pag marami kang pera, paraiso. Kaya itong mga pobreng mga na madaling mapaniwala nitong mga demonyo na ito, sama kayo sa akin at dadaling ko kayo sa langit. Dinala sila sa tuktok ng bundok. Doon at ginawa silang parang mga doon, ipakasal sila kung anong kawawa. Ito pag itong agila na ito, nakawala pa sa hawla, ewan ko na. Ginawa silang parang mga trained assassin doon sa bundok meron silang mga nagtuturo sila ng marcha-marcha, 6 na taon pa lang. Na sila, Anyway, punta na ho tayo sa Yan po ang tao, di ba mga boss? Sabagay sa atin, dito, sa grupo na to, sa Mr. Sa totoo lang, hindi ho sila makakakuha ni isa. Wala akong tanga rito bawal ang tanga, di ba? Ang problema nga yan, yung sobrang katangahan, kaya napapahamak ang tao. Ang dami hong lumuluha dyan. Pero mas marami pa rin yung nagsisigaw ng na umiiyak at napaparusahan daw si Agila. Dapat itong Agila na ito, ang iparusa rito yung sa Aroma Beach. Meron pa silang Aroma Beach. Pagpaparusahan ka, doon ka raw ilulublob sa Aroma Beach na puno na, parang balon na puno ng ihi at etyas ng tao. Dapat ito ilublob dun si Agila na ito saka yung mga miyembro nila na na nagmaniobra dito sa kulto na ito, di ba? Marami po yan 150 yata yung mga teacher na yan na nagsipag hinto sa pagtuturo sa baba at sumama kay Agila at dadalhin nga raw sila sa langit. At yun nga, bata pa, pinagpaparis-paris na sila dahil parang Noah's Ark. Dahil yun nga, lulubog na raw yung mundo. At yung kapihan lang maliligtas, sinasa tuktok ng bundok. Anong klaseng kabaliwan? Hindi lang naman yan. Marami pa hong mga baliw na naniniwala. Especially, yun hong mga tinatawag na bumoboto ng mga politikong akala nila masasalba sila. Yung pala, mababaon sila sa utang. Di ba mga boss? Alam nyo na may mga politiko na yan. Pagdating ng kampanya, talagang ang babait niyan. Lahat, makamahirap. Hahanguin ko kayo.
Bababa ko ng 20 pesos ang presyo ng bigas at kung ano-ano pang pangako na pinaniniwalaan ng mga tanga. No? Lord. Tapos, pag naano na, patay na. Wala na. Kaya kung ano man ang mangyayari, kaya nga, dito sa bansa na ito, no? Kasalanan, bagay hindi mo maisisi. Kasi nga, may lumalabas nga ho na findings na hindi ho naging malinis yung eleksyon talaga nung nakaraan. Oo, kaya hindi mo rin masisisi yung tao. Baka nga tama ang kanilang ibinoto, ngunit hindi tama ang naging bilang. Dahil yun nga, sa loob ng isang oras, 20 milyon ang nabilang. O, di ba? Mga boss. At yun nga, paulit-ulit, eto na naman sila. Ha? Survey na naman. Ang aga-aga pa. Survey na survey. Kung ano-anong survey na lumalabas. Okay na, o, di ba? No? Ano na yan? Halos wala naman ang naniniwala dyan. Pero yun nga, nakalabas sa mainstream media. O, ito, pinag-usapan, ang survey ka, bumaba ang survey. Yung bumaba, walang kataka-taka dun eh. Yung tumataas, yun ang nakakapagtaka. Di ba? Kasabay ng pagtaas lahat ng bilihin, tumataas pa yung approval rating. Yung nakaraang administrasyon naman, ang tataas ng survey ni Digong sa dami na nang nangangamatay. Doon sa kanyang tukhang, mataas pa rin yung approval rating. Ano? Kaya wala eh. At yan nga, itong si Sara Carpio, kahiyahiya ng talagang sobrang kahiyahiya na yung mga lumalabas na mga balita, eh may tagapalakpak pa rin. Makinig kayo! Ang sino mang kumusyon sa confidential fund ko ay kalaban ng bayan. Ay ayaw ng kapayapaan. Koneksyon nun. No? Sasakit sa... Parang kulto rin yung mga naniniwala rito sa Duterte. Sa totoo lang. Oo. No, mga boss? Parang kulto rin. Makinig kayo. Sabi niya. Oh. Lord. Kaya yan ang nangyayari. Eh yan, teacher. Ha? Pero meron nung inaano yung DNR eh. Bakit? Ganon na pala yung sitwasyon. Kung hindi pa bumaba yung mga miyembro na nagkakanda hirap-hirap na, wala pa hong ganitong klaseng investigasyon eh. Oh, di ba? Kung hindi pa bumaba, yung hindi na makatiis sa hirap doon sa kapihan ni Senyor Quago. Okay na. Kaya nagkaroon po ng investigasyon sa Senado. Oo. Pero yun nga, ang tagal na. 2017 pa. 2019, sabihin mo ng 2019. 21, 22, 23. 3 taon. Pinakinabangan na po yan ng mga politiko. Dahil nga ho yun, meron hong dalang boto na mahigit 3,000. Kaya maganda yung lugar ni Aguila eh. Meron pang arko eh. Malaki, mataas yung arko. Di ba napapanood nyo? May checkpoint. At may sariling FM radio. May sarili pang meron pa, nakapagpatay yung malaki na nagagastos doon ng mga kusino man ng nung promotor noon, kusino man. Hindi si Aguila, dahil nga si Aguila, simpleng tao lang si Aguila, estudyante na naglayas eh. Yun ang niya, nakakatapos ko lang, naglayas, tapos kasi nga ganito. Bandang uli, nagutom daw at nag-hallucinate na. At yun nga, sinabi, mahilig pa, talaga palang performer tong bugok na to eh. Diba? Nakakatawa, pinapanood ko, totoo. Lord.
ano nangyayari? Yun ang katangahan talaga ang nagpapahamak dito sa bansang ito. Totoo po yan. Tsaka yan nga po, yung mga sinasabing dinastiya. Oh, gaya ng Davao, kaharian na ng Duterte, wala nang pwedeng magano dyan. Walang kakalaban. Oh. Huh? Sabi nila, tahimik daw yung Davao dahil nga sa lalaki ng confidential. Tahimik, yun nga sabi nga ni Kapersi, tahimik dahil sa takot. Oh. Hindi ba, ano ba nangyari na doon sa binaril na modelo sa harapan ng bahay niya? Oh. Binaril. Nagwawalis lang yata, binaril, close range ng riding in tumba. Oh, wala nang balita ako doon. Oh, kung ano na nangyari doon. Oh. Basta parang inano yung yung mastermind parang sabi nila nakakulong, wala naman wala naman istorya. Yan no. Malungkot pero yan o ang yan o ang katotohanan Yung Tanganism virus masyadong malupit at very communicable, masyadong nakakahawa. Taki mo yun, nag-iiba lang ng boses naniwala na silang yun ng Diyos. Nadadalhin sila na sa langit, bugok. Si Kibulog din, ang dami rin naniwala kay Kibulog. Siyang appointed son. Dapat yan, patawag din sa Senado talaga yan Bugok Oh, most wanted na nga, dahil pa rin naniniwala. Gaano ka yun? Anong klaseng katangahan yan? Diyos ko. Tsaka yun nga, paulit-ulit. No? Pag ang inyong nasapi ang sabihin na nating real yun, dinidiktahan na ho kayo kung sino ang inyong iboboto. Kumalag na ho kayo. Mabuti ng mabuti kung yung idinidikta sa inyo. Lalo na yung mga malalaking kawan na tinasabi na sandamuka lang membro. Mabuti na kayang magpanalo ng isang politiko. Ang ipinaboboto sa inyo alam ninyong mali. Susunod kayo. Bakit? Takot kayong mapunta sa impyerno. Yung pinaboboto sa inyo, impyerno na Lord, anong klase ng mga boss? Takot kayong mapunta sa impyerno, sinasabi nung amo nyo, yung kapatid o kung sino yung nagsasabi nyo na ito iboto nyo, mismong kampun na kampun na. Oo. Ewan ko, nahihirap kung no? Tsaka yun nga, yung katangahan, no? Taki mo si Kimo, naging number 1 anak ng yan? Okinawa, Japan. Lord. Ano masasabi ninyo? Sige nga. Hindi nyo naman ngayon masisi dahil ibinoto nga raw siya. Pagtitiisan nyo siya. Di ba? Sa bagay, may kasabihan talaga yan. Wala akong pagsisisi sa una, puro sa huli. Okinawa, Japan. Kaya yun nga po, yung sobrang gutom. Pag sinabi, susunod sila, meron sila 1,000. At yung katwiran na maski sino naman ikamanalo, ito rin ang buhay namin, hirap. Mabigat dun. Ito ang sitwasyon natin ngayon, totoo lang. Wala na pong rito. Ewan ko,
Si 3J Siop eh. Matibay si 3J Siop. Meron siya talagang ano na magkakaroon at matatapos din, may katapusan. Ito talagang may katapusan lahat. No. Ang tanong kailan? Ito, kung hindi talaga magkakaroon ng ng tinatawag nating pag-aalsa ng tunay na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas at manunood lang tayo dito sa mga ito, ubos. Ubos. Ubos at ubos. No? Kaya nga, mas mabuti pa eh. Di lang kasi, kung nanalo si Pamatong, Amerika na tayo eh. Kaso puro noses candidate naman kasi si Eli Pamatong eh. Namatay na sa kakatakbo ng presidente, puro noses candidate ang inaabot. Lord, abogado yun Mag-collab na po tayo mga boss. Ang dami nitong comments nyo. Matagal to. Pabuti isang oras. Real Christian Ruiz. Shout out. Ito yung comments nyo sa vlog ko kagabi. Sabi niya, Sarah Kim, anong ginawa mo sa yung confidential fund sa Davao? Akala ko surveillance sa mga terorista and national security ang priority mo. Hindi nyo napigilan ang bombang bombing sa Rojas Night Market sa Davao. Yun. Bombing sa Rojas Night Market. Meron nga ho yun, di ba? Yung bombing sa Rojas Night Market sa Davao. Ang daming taong namatay, nasugatan at nainutil. Saan mo ginamit yung confidential fund, BP? Tatalino talaga nandito, di ba? Paano mo di basahin to? Siya. Meron nga po yun, di ba? Sumabog yung bomba ron. Antonio Andrada, shout out, sabi niya. Kumakalaban ng confidential fund, kalaban ng kapayapaan. Ang kalaban ng kapayapaan, kalaban ng bayan. Salita ng kurakot na politiko na gustong magnakaw sa kaban ng bayan. Kaganda. Sayang kung di mo mababasa. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out ha. Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan. Sabi ni Friend Amy. Sumobra ho ang kayabangan at pagkaganid sa pera. Ang Sara na walang AIDS na yan. Magiging kawawa lalo ang Pilipinas pag yan ang naging presidente. Wag naman po sana. Wag naman sana, Friend Amy ha. User, shout out. Pwedeng maging leader ng kulto. Di ba? Pwede, user, di ba? Makinig kayo. Ang sino mang user ulit ito. Hindi niya kaya ang taong bayan. Wala namang ginagawa taong bayan, user. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Opinion ko po at nararamdaman para kay Sara ay ipinauubaya ko na sa mahal na Panginoon Diyos, sapagkat ang mahal na Panginoon ang higit na nakakaalam kung ano ang ating magiging bukas. Dasal lang po para sa ikabubuti ng ating bayan. Ang buhay natin ay parang gulong lang, umiikot. Ang nangyayari ngayon ay pagsubok na rin sa atin ng mahal na Panginoon Diyos. Kaya nasa atin na rin ang solusyon patungo sa tamang hakbang. Pwede. Sumagot si Maria Milagros Hanki. Welcome to the club, Maria Milagros Hanki. Sabi niya, kapag nakikita ko na siya sa TV at nagsasalita, nilalagay ko sa zero ang remote. Jimmy Bautista, shout out. Manang-mana. Mana-mana lang, hindi pa presidente, parang diktador na. Totoo yan. Baka na mamuna ng kamatis yung sitaw. User, bipolar, sabi ni user. User ulit, nire-reverse psychology
niya ang mga utu-uto. Totoo. Al Olalia, shout out ha. Sabi niya, tingin ko, Xerox, marami ang nagising sa huling statement ni Sara, walang age na yan. Parating na ang kanyang pagbagsak at tuluyan na siyang ilalaglag ng karamihan sa mga kumakampi sa kanya. Bistado na silang mag-ama sa kanilang pandurugas. Sa susunod na trust rating niyan ay trust na lang, wala nang rating. Magandang gabi, Xerox. Ang problema nga, yung Comelec at saka yung Smart Magic, hanggang nandyan yan, kanila ang Pilipinas. Tandaan yan. Oo. Jose Marie Diego, shout out sabi niya. Kaya nga Inday Sara, walang H, karaoke, di po ba? Nelson Batalone, shout out. Tama si Secretary Magno. Ang tunay na kalaban ng bayan ay ang kurakot sa bayan. Kudos, Speaker Romualdez, na ibigay sa tamang ahensya ang tunay na nangangailangan. Di po ba? Tama ka dyan. Alam nyo, kung papipiliin naman tayo, mga boss naman, kung sakasakaling wag namang Diyos ko, kay Romualdez na ako. Oo, sa totoo lang. Doon na, kung wala kang pagpipilian, doon ka na sumuporta. Diyos me. User ulit to. Napasukan ng makakaliwa ang gobyerno at inailagay pa sa mataas na pwesto. Gising. Totoo. Saksat ng MPA. Sila tong mabuhay ang MPA. Sabi ni Digong, di ba? Sumagot si 3JC po. Inumpisahan kasi nung babaeng labandera, Gloria Labandera, tapos sinundan ng taga Norte, tapos susunod pa ata malamang ang anakis na boksingera na baka maging presidente 2028. Katakot na po. Totoo. Buti nga ikaw, nandiyan ka sa iba eh. Paano nandito ay? Danilo Santos, shout out. Boss Rox, like father, like daughter. Tumpa ka dyan. Sumagot si 3J Show. Most likely worse than her father. Danilo Santos ulit ito. Pag nadaklot na ng ICC, si Digong, lalambot na yan si Sara. Kasama siya eh. Saka si Bato, saka si Bongo, silang may kakasuhan eh sa ICC, di ba? Yun ang pagkakaalam ko, ha. Roberto Lanusa, shout out. Greetings, Karox. May tamang kutob ka ba? May tamang kutob ba? May tamang kutob ka. Dutay at Sara, mga NPA, kaya kakampi nila China. God bless, mga Karaoke Warriors. God bless, Roberto Lanusa. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, sa ngayon, BP pa lang siya. Kung umasta siya, daig pa niya ang presidente. Totoo. Oray na ng bansa. Napakawalang iya ng mga dutae. Kailangan natin ang dasal sa Panginoon. Ingat ka, kuya. Ingat ka rin, Erlinda. Nilo Porlayagan, shout out, Good evening, Karox. Ang katwiran ni Sara Kim, parang drug addict. Kapal mooks, tapang ng hiya, akala mo siya ang may-ari ng Pilipinas, like father, like daughter. Ellie, 6822, shout out. Boss Rox, hindi kaya baliw si Sara sa... Boss Rox, hindi kaya baliw si Sara? Ang layo ng pinagsasabi. Dapat dyan ipapsychotest. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Johnny Bigood, shout out, Gandang gabi, Karaoke. Matagal na palang ginagawa ni Sara itong confidential fund kasi pinapayagan siya ng kanyang ama na presidente pa noon. Itong perang kinukurakot nila ay binabahagi nila sa kanilang mga kaibigan, kamag-anak at ibang politician. Kaya sumikat sila at hindi basta-basta nakokontra dahil karamihan sa kanila ay nakinabang, pati halos lahat ng batas ay hawak nila. Totoo yan, friend Johnny. Marilu Pabianak, shout out,
Good evening po, Tyrox, at sa mga Rocky Warriors. Kasama sa kalaban ng bayan, Tay. Kasama sa kalaban ng bayan, Tay, ipaglaban niyo po kami, ha? Lalo siya nababaon sa kasasalita kung ano-ano. Grabe, namumuno sa ating bayan. Kaya walang magandang direksyon talaga. God bless po, Tay, at sa lahat ng mga Rocky Warriors. God bless, Marilu. Pel Abot, shout out, ha? Ala Hitler siya. Katakot maging presidente ito. Kailangan sa eleksyon bantayan ang Comelec at Smartmatic. Paano mo nga babantayan? Kanila lahat, pati bantay. Parang yun nangyari nung nakaraang eleksyon, di ba? Oh. Garapal. Paano sila rin ang bantay? Sila lahat. Takay mo nakapag-imprenta ng balota na mahigit kalahati nang walang nakabantay, sila na lang. Dahil daw COVID o kinaway. Di ba? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Kalaban daw tayo ng kapayapaan. Mas red tagging na yata to. Hindi kaya, mas red tagging na talaga. Kaya, huwag kayo kukus dyan sa confidential at kalaban kayo ng bayan. At kalaban niya kayo. Raul Villanada ulit. Nakakahiya na. Nakakahiya. The more she talk, the more she sink. Totoo yan. Wala eh. Kala mo talaga siya ang hari. Hindi man siya kaya ni His Excellency. Kasi alam mo na, Apo, mahal kita, Apo. Sabi niya. At sabi rin ni Apo, love din niya siya. Sa ayaw mo't sa gusto, I will be your number one tagahanga, number one BFF. Sinabi niya yan, di ba? Di ba? Paano ay? Angie Ventura, shout out. Sir Rox, gandang gabi po dyan. Alam mo, Sir Rox, once na marinig ko yung boses ni Sarah Kim, naririndi talaga ako. Ang pangit kasi ng boses niya, parang tunog ng palakang naulanan. Di pa. Raul Villanado dito. Bibigyan ng kongreso yan si BP, pero baka iba lang titulo, hindi confidential fund. Pwede. Menopause Snack, shout out, ha. Joe Flores nandito. Hello again, Sir Rox. Sir Rox, sino ang asawa niyang si Hippopotamus? Attorney rin asawa nito, Attorney Carpio, kaya lang ayaw niyang gamitin yung apelyido eh. Bakit wala man lang sumusubaybay o nagbabalita sa buhay-buhay niya? Natanong ko lang, Sir Rox, kasi parang naawa ako sa kanya. Ano sa palagay niyo? I-report kaya natin si Sarah sa Department of Spouse Abuse. Yung ba yun? Ngayong mga nakaraang mga linggo, pag uuwi si Sarah, sigurado palaging mainit ang ulo. Sa palagay ko ay pinag-iinitan at binubugbog ang asawa. Si Rox, bugbog sarado raw araw-araw ang mister, kawawa naman. Hindi naman yata kayang mag-file ng divorce kasi natatakot baka ma-salvage. Saan mo naman nakabalitaan yan, friend Joe, ha? Lupit mo talaga. Librado Ludovico, shout out, ha? Kaya mo palang mabuhay ng walang confidential fund. Di patunayan mo, buwisit na tambalus-lus. Galit ka na naman, Librado. Friend Shervin Sapeda, shout out, ha? Ines Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Tia Deli, waka nga. Asungot. Team is in the house, Sir Rox. Magandang buhay po sa inyong lahat, mga minamahal kong kalupon sa Rocky Warriors. Ano ba talaga, Melon? Si Lox. At ayaw paawat si Madam Peg Chingwa. Talagang ginagalit ako ng Damontres na yan, ha? Ano, Selox? Ano ba ang nasinghot mo o kinain mo at nag-aalboroto palagi ang utak mo sa galit, ha? Madam, Selox? Pinapatunayan lang niya sa buong mundo, siya ay hindi abogada.
Makaabugaga. Kung di isang malupit na butangera. Nasa ang panahon ba tayo ngayon, Aselok? Dinaig pa po natin ng nasa panahon ng mga gerilyang Hapon na ano po? Kailangan natin matakot kasi bayoneta ang katapat mo pag nahuli ka. Masyado kasing astig itong Madam Durian. By hook or by crook, like it or not, siya dapat ang masusunod. Lintik talaga sa hanip. Wala dapat tanong-tanong kung saan ginastos. Utang inakay talaga si Lox. Makagibang dibdib sa pagka-dominante. Totoo. Siya siguro talaga ang katapat ni Hitler sa sobrang lupit. She's everywhere in the news all over the world. Di ba siya nahihiya? Hindi nga. Pag mahihiyain kang politiko, hindi ka asenso. Tignan mo si BP Lenny, hindi yumaman. Mahihiyain eh. Ang ipinagtatanggol niya, mabuti, yung kanyang confidential fund. Bakit di siya magwala sa pangbabalahura ng mga tsengwa sa mga kawawa niyang kababayan na nangingisda para mabuhay? Yun nga, Tia Deli, wala eh. Siya ko, sabi niya, tirahin yun ng tirahin. Walang magagawa yan. Takot mga yan. Sabi siguro eh. Kung talagang sinasabi niya para sa bayan, bakit di siya bumalandra dyan sa West Philippine Sea? Diyan niya ilabas ang kanyang husay sa pananapak. Sapakin niya si isa-isa. Yan sinasamba niyang mga chenglod. Pag nagawa niya yan, si Lox, di lang siya bayani, baka trilyon na ang ibigay sa kanyang confidential fund. Totoo, ay nako, makakirot rayuma talaga si Lox. Anak ng galising aso talaga. Mapapwe ka talaga sa galit si Lox. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Marinig po nawa ni Lord ang dasal po natin na matapos na po sana ang gyera ng mga kurimaw na dayok-dok at mga sugapa sa mga hagom ng salapi. Pagyurak sa karapatan ng bawat Pilipino. Nakakalungkot po si Rox. Ang bansa po natin nakalugmok na, pero ang pinag-aawayan puro pera at walang katapusang pera. Totoo yan, Tia Delica, galit ka na naman. Darating din ang araw nyo, mga pesting yawa kayo, hindi natutulog ang Diyos. May pag-asa po tayo sa Rox. Good night po sa lahat. Happy weekend po to everyone. Impong Basyang signing off, at sa inyo pong lahat ay nagmamahal. Di po nakakalimot, ito ang inyong nobela, Tia Deli. Ingat po, Sir Rox. God bless po palagi sa iyo and family. God bless, Tia Deli. Joe Flores, oh. Sir Rox, may aaminin ako sa iyo. May crush po ako kay Risa. Napakaganda niya, napakatalino, at saka parang mukha siyang mabait pa sa mabait. Sana mabigyan ako ng swerte at makapag-asawa ng katulad niya. Mamahalin ko siya ng tunay at lubos. Lubos-lubusan, higit pa sa aking buhay. Sabi nila, Sir Rox, the greatest love on earth ay ang pagmamahal ng isang sabungero sa kanyang manok. Ganon, Sir Rox, ang ibibigay kong pagmamahal. Lupit mo naman. Si Senador Risa, meron na raw siyang nagpapatibok sa puso niya. Sumagot si Reynaldo Gonzales, Penjo, ang ganda ng iyong nais, pero ayaw mo ba nang hindi nagbibrief para sa iyong putotoy? Di ba mas mainam gaya ni Mariel? Ano naman ito mga ito? Sumagot na si Penjo, hindi talaga ako nagbibrief, friend.
Allergic kasi ako sa ubas at mansanas, fruit of the loom. President RH for a better PH. Elizabeth Iscare, shout out sabi niya. Good evening, Sir Rox. Yan ang hirap dito sa Sara na to eh. Kaya naman daw nila walang confidential fund. Pero bakit kung ano-ano pinagsasabi nito? Na kontra daw sa kapayapaan at ang kontra daw sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ang talino niya talaga. Ginagawa niya tayong mga tangan at bobo. Ayaw nga pala. Dami nga palang mga tanga at bobo ngayon at alam niya yun. Kaya malakas ang loob nito. Totoo yan, Elizabeth ka. Elizabeth ulit Kakatawa talaga ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Pinagtatawanan na tayo sa buong mundo dahil dito naging Pangulo, Vice at mga senador ngayon na halos karamihan sa kanila mga mahilig sa pan. Kaya sa pan ng kaban ng bayan. Baon na nga tayo sa utang tapos etong mga ito puro pera-pera. Pasan nasa utak. Naku, kakagigil. Totoo yan, Elizabeth ka. Elizabeth ulit. Dagdag comment ko pa po. Nakakatakot dito. Baka nga magplano ito ng isang matinding pasabog. Yun nga sinasabi ko, Elizabeth. Sana hindi. Sana hindi. Pero itsura eh. At baka may inosente pang madamay. Kasi yung style nito, di ito titigil hanggat hindi niya maibabalik at tiwala ng sambayan ng Pinoy sa kanya. Gagawa ito ng matinding eksena si Rox. Let's wait and see kung ano pa ang susunod na kabanata. O yun nga, ang galing mo talaga, friend, ha? Joaquin Mesa Jr., shout out, ha? Hindi ka bayan. Hindi ka bayan at hindi ka peace and order o education. At wag mo hiram ang soberanya ng tatay mo. Naintindihan? Ari, shout out, sabi niya. Tiis-tiis bayan, panahon pa nila ngayon. Pag ang mabuti ang maupo, sa luklukan tayo naman ang re-resback. Gagamitin natin ang hustisya para sa kanila. Sana ka, Roque, mauso ulit ang silya elektrika sa panahon yun. Hirap yan. Hindi mahirap mangyari, Aris. Kasi kanila nga lahat eh. Kita mo si Bantag, di ba? Kasimple-simpleng kaso, nakawala. Alam mo, mga boss, no? Maraming nangyayari na akala mo totoo. Magkaaway, kuno, ganyan. Tapos, wala rin. Pinag-uusapan sila, magkaaway. Pero, tiwalang-tiwala yung mga gago na magkaaway tayo, basta, huwag ka lang, ganun din, birahan tayo, ganun lang yan, mapag-usapan lang, di ba? David Alwin Mendoza, shout out. Hello, Karoke at sa mga Roque Warriors. Magandang gabi po. Sino po kaya ang gumagawa ng speech ni Fiona Sara Jim Potpot? Hindi po kaya si Badoy, Panelo o si Roque? Masyado na pong halata sa katawan sa pondo ng bayan itong si Sara Jim Potpot. Baliwala po sa kanya kahit ano pa ang sabihin ng taong bayan. Siguro po, sabi niya, nek-nek nyo, manigas kayo dyan at mamamatay kayo sa inggit. Totoo yan. Totoo yan, David ka. Alam mo yan, ha. Ramon Valencia, shout out, ha. Good morning night, bossing. Yung kumakampi sa Kurakot, yun ang totoong kalaban ng bayan. Lalo na sa mga politikong pulpol. Tama ka dyan, Ramon. Ramon Valencia ulit. Bossing, napansin ko lang yung buhok ng mga babae doon sa parehas na kay Sara Kim. Doon sa di ba? Sa kulto. Akira Milo, sabi ni Akira. Isang napakaagang umaga po dyan sa inyo, Mr. Sa totoo lang.
Kalat niyo. Good morning. Lapirutin mo na, karaoke. Be well, mga bear. Oo. Sumagot si 3J Shop. Wag naman, oy, masakit yon. Sumagot din si Kalat ni. Ay, ganun ba? Sorry naman. Karaoke, wag mo na lang pirutin. Hipuin mo na lang. Nag-uusap si Akira tsaka si si Kalat ni. Dami kasi nito Ito si Kalat ni ulit Kalaban, ang korupsyon at katangahan ay ang kalaban ng bayan, mga ungas. Kalat ni ulit Makinig kayo, basta kabayo, gwapo. Tayo dyan. Alam mo naman si kabayo, kulong. Ano to? Normando Reyes, shout out sabi niya. Wala, sabi niya. May sayad na si Sara. Di kapag may sayad na si Sara, di kapag binoto niyo pa yan na presidente, kabila pa sa katangahan kayong mga bubutante, parang sintu-sinto. Totoo yan. Chris Antoa, shout out. Karox, hindi lang nakakagigil at yung nagsasalita na kakagigil. Ang dapat kayong mga umaten sa rally kay Lenny, kumilos kayo. Huwag yung comment ng comment, nasaan na kayo? Hoy, mga magsilabas kayo para magsilabas yung mga senador at kongreso, presidente at yung BP. Baliw yung hayop na yan. Mainit ang ulo ni Chris. Si Akira, ang dami po kasing tagasunod ni Kibuloy at isa pa po, nakadagdag pa po yung si pagiging spiritual advisor niya sa Pangulo, kaya po siguro marami na ring naniniwala sa taong yan. Yan po ang aking palagay dyan, mister, sa totoo lang. Totoo yan, Kira. Daming tanga kasi. Akira ulit sobrang kalungkot at hindi na talaga kaaya-aya ang pinatutunguhan ng bansa. Sana lang ay nakapag-isip sila ng mabuti na yung pera ay magamit at ikabubuti at para sa bayan, sabi niya. Akira ulit done watching po, masaya at mabuti sa inyong linggo. Ingat po tayong lahat, sabi niya. Normando Reyes ulit kapag naging presidente ang hitad na si Sara, kulong kayong lahat. Mas buwang siya kaysa dun sa matandang buhaya. Normando Reyes ulit sabi ni Sara, makinig kayo. Sino man ang kumakalaban sa confidential fund ay kalaban ng kapayapaan. Ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. At ang kalaban ng bayan ay ako. At hindi rin to si Normando Reyes. Sumagot si 3J Siopo. Kung observer ka, makikita mo sa speech ng hitad how she commands. Makinig kayo, sabi niya. Feel niya na siya ang presidente. Siguro sa isip-isip niya, pag ako ang presidente sa 2028, lagot kayong lahat sa akin. Totoo yan. Kung makaasta no? Kala mo may nagawa na sa bayan di ba? No? Wala naman Oo. Ewan ko na ang mangyayari talaga dito.
Aris, shout sa si Aris ulit to. Hoy, babaeng sikat sa confidential pan, kalat na rin sa media ang tungkol sa pagpapahinto mo ng traffic para makatawid ka lang sa karsada. Perwisyo ka talaga. Para hindi ka makaperwisyo sa mga motorista, magpagawa ka ng permanente mong tawiran. Doon sa hindi dinadaanan ng sasakyan. Hindi ka nakakaabala. Gusto mo sa Davao ka magpagawa kahit maghapon pang tumawid, pabalik-balik, walang batikos sa'yo. Pag may bumatikos, di red tag mo. Tama ba yun? Karoke? Totoo. Pero hindi niya inaamin di ba? Kawawa yung pulis na nagpahinto. Chris Cali. Welcome to the club, Chris Cali. Sara walang H, super kapal ng muka. Hindi naawa sa mga Pilipino na walang pambili ng bigas. Tapos gusto niya confidential pan pa Pokay. To 3J Show. Hello, Sir Rox. Stress ako sa hitad na yan. Makapanood nga ng concert ng FM. Busy ako, Sir Rox. Totoo, nakita ko nga yung mga sa Facebook 3J Show ulit Sir Rox, ang kalaban ng bayan ay yung red tagging kasi sila ang totoong makakaliwa. Ginagamit nilang red tagging na yan to hide their true identity. We are not born yesterday. Totoo yan. Dami kasi naniniwala na galit daw sa MPA, sa CPP. Baka sila pa nagpupondor yan diba? O kaya gawa-gawa na lang yan. Dito, wala na dito Dati meron dito sa Isabela. Ewan ko lang sa ibang lugar pero dito sa amin sa Itiagi, wala na Alfredo Salsus, shout out. Ang kontra sa confidential pan ay laban ng mga politikong kurakot. God bless. Totoo. Okay Alfredo Salsus Ang kontra sa confidential pan ay laban sa mga politikong kurakot. God bless. Totoo. Cassandra Daisy, shout out Bakit mayayaman ang Amerika, Europe, Middle East, Australia, Taiwan, Japan, South Korea at iba pa? Dahil wala silang Sara Dugas. Reynaldo Gonzalez, shout out Hindi naman na dapat isipin kung paano kung si Sara ang maging presidente. Ang tanong pa lang sa simula't simula, papaano siya naging vice presidente ano pa sa dami ng banaman pera ni Digong, kanya-kanyang bilhin, kayang-kaya nilang bilhin ang Pilipinas. Ikaw ba naman maibenta mong West Philippine Sea na strategic sa ekonomiya ng bawat bansa? Nung ngang pandemic, ginawa niyang pandemonyo Totoo yan, Olive Monty, shout out. Hinagupit ng netizen si Kimbo, tagapagtanggol sa umpisa. Nang binatikos na siya daw ay magna cum laude na UP major in economics pero bla bla bla, kaya bumigay na ng naalaman sa COA. Naalaman sa COA. Sancho Panza Tira Brocha, shout out African Sai, shout out. Musikerong OFW, shout out. Welcome to the club. Kalat ni Baya ulit confidential. Ang confidential pan ay kalaban ng bayan at sanhi lamang ng katayan at bulsahan. Mga kurakot. Galit si Kalat ni Totoo sinasabi nito. Confidential, ang confidential pan ay kalaban ng bayan at sanhi lamang ng katayan at bulsahan. Mga kurakot. Galit siya. Asuncion Peredo, welcome to the club. Asuncion Peredo, sabi niya, yes, matapang si BP Sara pero immature siya.
Hindi pwedeng pang maging presidente ng bayan, bansa. Kaya habang maaga pa, kilalanin natin kung sino ang may malasakit at pagmamahal sa ating bansa. Basta lahat yan magkakatotoo. Kung mawawala yung Comelec at Smart Magic na yan, ala Christian Chengnak, shout out. Sabi niya, sintu-sintu talaga sintu-sintu talaga, at di lang sintu-sintu kundi retarded pa yung Bomba at Sara Carpio na yan. Greetings po sa lahat, Tatay Rox. Christian Cheng ulit Di man lang kinilabutan yung masiba sa confidential fund na yan. Ano po, Tay Rox? Napakatindi talaga. Ang lakas ng loob na sabihin ang bagay na ang kumukontra sa confidential fund ikalaban ng bayan at sa ayaw sa kapayapaan. Wow, hoy, Bomba at Sara Carpio, ikaw ang nagawa ng dahilan para babuyin ka ng mga netizen. Ikaw, 10 ng anayan ninyo ang kalaban ng bayan at ayaw sa kapayapaan at pinapatay nyo pa ang taong bayan. Ayan, dinagdagan ko na. Utak lumot ka talaga. Brother Elias Isyo, shout out sabi niya. Emmanuel Escalona, shout out. Mirna Regalado, Adoracion de Maranan, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Christian Cheng. At yung bout po sa bomba na tinanim niya, wala ka na ba ibang maisip na gimmick, ha? Bomba at Sara Carpio. At sino naman ang magtatangka sa walang kakwenta-kwenta mong buhay, ha? Kahit kapwa mo Diablo, di gagawa ng gimmick na bomba. Dahil yung itinanim mong bomba, ikaw din naman ang sasabugan yan. Wait ko lang ang takdang panahon. Dapat paghandaan mo yun, Bomba at Sara Carpio. Dahil kapag langit ang humatol, mark my word, dekorasyon, Bomba at Sara Carpio, sa liit mong yan, isang higop lang sa'yo ng tunaw ka. Sige po, Tay Rox, until dito na lang po muna. Salamat po, pero di ko rin tatantanan yung kagimikan ng mga nasa pwesto na yan, lalo na yung Diablong at Sara Carpio na yan. Galit si Christian. Okay, mission accomplished mga boss. Kapag saya na naman tayo, muntik tayo, inabot na 1 oras, konti na lang. Yan ang hirap ng sa dami ng tanga, kaya napapahamak ang Pilipinas, di po ba? Wala Marami ng tanga na nga, pinagsasamantala naman itong mga magnanakaw, kaya nagka-leche-leche na, wala. Hindi ko na maintindihan kung anong mangyayari, Pag-aantay na lang, yun, yung nag-iiba-iba ng boses, mga syunga, ventriloquist. Yun, ventriloquist. Kalain mong nakarinig lang ng nag-iba boses, naniwala na siya Diyos, gago. Mga boss? Anong katangahan yan? Grabe. Diba? Ay, nako. Ewan. Ano nangyayari sa Pilipinas? Sabi nga ni Atty. Enzo, diba, mga boss? Magandang gabi po. God bless. Ay, nako. Alas 8 na pala mga boss. Dito, ewan ko sa inyo. Good night.